Alamin pa natin ang modernong electric bus sa QC kasama si mobile journalist Ivan Darinque. Nasakyan ba yung bus? Pops J, nasakyan natin yung bus. Okay. Sino ang nasa likod ng modern bus project na ito? At bakit may ganito? Actually, Pops J, ito ay, ang nasa likod talaga nito is yung Quezon City government. No? At yun yan, no? Kasi meron silang target na by 2030 ay mababawasan nito yung mga greenhouse gases ng around 30%, no, Pops G. At meron pa dahil na-comply din ito dun sa Republic Act 11697 kung saan dinidiscuss na 5% ng mga government vehicle ay electric. Should be electric, no? Tama ka dyan, Pops. EV na dapat. Okay, fully electric ba itong bus na ito o hybrid? Pops, ito ay electric vehicle. No? Actually, kapansin-pansin nga, no? Hindi siya yung pagsakay mo, mukha siyang bus, pakiramdam mo bus, pero may something different eh. No? Okay. Hindi siya yung, hindi mo mararamdaman yung... Mas tahimik, sigurado mas tahimik, Pops, no? Hindi mo mararamdaman. Walang vibration. Walang vibration masyado. Kasi, pero Pops, kasi pag, di ba, pag sumakay ka ng bus, mararamdaman mo yung bawat cambio ng driver. No? Pero dito kanina, parang hindi mo mararamdaman, smooth yung galaw. So, mako-compare mo siya sa bus, pero at the same time, parang hindi siya bus. Pops. Okay, Ivan, bakit ito libre? Forever ba na libre ito? Ang bait naman ng QCLGU. Actually, Pops J, ito kasi ay target kasi ng QCLGU ay matugunan yung mga kakulangan sa mga public transportation o reliable public transportation. So sa ngayon, libre mo na? Sa ngayon, Pops J, libre na. Libre muna. No, 5 years na actually itong programa na to na hindi lang electric bus, kundi yung mga ilan ba yung bus. mga electric bus na? Itong electric bus natin, Pops J, nasa 8. Sa ngayon. Umiikot around QC area. Around, ang ruta nito, Pops J, ay Cubao hanggang Quezon City, Quezon City Hall. No? So, Route 1. Cubao, Quezon City Hall. Tapos saan pa ang mga ruta? Actually, Pops J, may tatlong, may 6 na bus stops. No? Puro sa Camnes Road, I believe, meron doon. At yung rutang yun, kasi ang main na dinadaanan ito yung sa may Camnes eh. Pops J. What about Commonwealth? Meron din doon? Sa ngayon, Pops J, wala pa. Wala pa. So, yung binabiyahe ng bus na ito, ng mga electric buses na ito, is yung nasa Route 1 ng Quezon City bus circuit. Sa ngayon ba, hindi nagiging issue ito sa mga pampublikong bus na naagawan, of course, ng pasahero nitong libreng sakay? Actually, baka naman ginigit-git sila, hindi sila pinapadahan. Hindi naman, Pops J, no? Dahil ito kasi, Pops J, may time interval. No? Hindi siya yung katulad ng mga traditional na bus na walang hinihintay na oras para bumiyahe. Ito every 10 minutes to 30 minutes, Pops J, no? Depende kasi dun sa oras, no? Kasi pag rush hour, around 10 minutes yung time interval nung pag-alis ng mga electric bus na to. No? So, saka 8 lang yan kumpara sa daan-daan no? Maraming mga bus eh. Pero paano kumikita ang driver nito, Ivan? Pinapasweldo ng LGU. Tama ka dun, Pops J. Sanction kasi ito ng QCLGU. So, hindi siya katulad ng traditional bus drivers na yung iba bumaboundary. Correct. No? Pero ngayon ito, Pops J, hawak sila ng Quezon City LGU para sa kanilang mga sahod. Steady yung sahod. No? Hindi kailangan magbabilis. Hindi kailangan maghabol ng pasahero, Pops J. Ayun. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Darinque.